Pagbati po muli, simula na tayo sa journal entries, review, at tapos magka-quiz after this video. Okay, example muna natin yung mga regular transactions. Show how it affects the journal entries at paano siya lalabas sa financial reports. Unahin muna natin yung pinaka-basic. So, receive money. Usually, pag tumatanggap ng pera ang company, it is for income or revenue. So, every time natatanggap ng remittance or ng payment, mag-record muna tayo ng receive money. Gamitin natin yung account kung saan pumasok yung pera. Lalagyan natin ng pangalan kung sino yung nag-remit. For example, yung customer. Or for non-profit organization, yung contributor. Date natin is January 1, 2026. Reference number is, for example, 123. Ang description ay summary of collection. For example, ang remittance ng contributor ay 10,000. I-record natin siya under the revenue account. No tax or tax exempt. Tapos, itatracking natin siya kung saan siyang region kasama. Okay? So, yan yung unang receive money under sales. Tapos, pumasok siya sa bank account. Click natin as save. At, i-refresh natin yung journal report para makita natin ang effect ng receive money transaction sa books. Nakikita natin yung cash account, ito yon yung bank account, nag-debit siya. Tapos, yung revenue account, yun yung nakakredit. In accounting system or in double entry accounting, palaging magkapareho ang debit at saka credit. So, kapag tumanggap tayo ng pera, naturally, nag-increase ang cash, debit, tapos, nag-increase din ang income. Kasi yung cash ay income siya. Next is kapag naman iniremit na natin or ibinayad na natin sa suppliers yung pera. So, initially meron tayong natanggap na 10,000. Babayaran natin yung ating supplier ng ating mga expenses. So, gagamit tayo ng spend money transaction. Spend money. Andun na tayo sa business account kaya encode na lang natin yung payee. So, kung kanino ni-remit, so, pwede natin sabihin na supplier. Ayan. Again, date natin sa January 1, 2026. Reference number ay yung reference ng ating voucher or yung ating resibo. So, example lang muna ay telephone expense. Kunyari, ang telephone expense natin ay 999. Telephone expense. Tax exempt. At yung region. Okay? So, magbabayad tayo ng 999 dun sa supplier. Ang description natin, palagi naman ang ating description ay yung item, period covered, tapos kung anong account number, sino gumamit, etc. Save natin. At titignan natin ang effect ng transaction sa journal entry. Click update. Ito na ang effect ng spend money transaction sa journal entries. So, yung account, yung business bank account, yung cash account,
nabawasan siya. Kaya, mag-credit siya ng 999. Yun namang expense, nadagdagan siya. Kaya, nag-debit siya ng 999. Ano ang itsura niyan sa ating financial reports? So, doon sa financial reports, click natin yung summary. In a business setting, profit and loss. Sa ibang software o sa ibang country, ang tawag doon ay income statement. So again, isolate natin yung January 1, 2026 na transaction para makita natin. Click update. At ito na yung ating report. So meron tayong tinanggap na 10,000, meron tayong binayaran na 999, kaya ang ating income ay 9,001. Nasaan yung business account? Yung business account yung business account, yun yung cash account, yun yung nasa balance sheet. So, sa balance sheet, magkakaroon siya ng transaction. January 1, 2026. Hanapin natin yung business account. So, yung business account, ayan. Oh, naka-negative siya. Pero, for demo purposes, kailangan natin siyang i-isolate yung January 1. Okay? So, January 1 transaction lang papakita natin. So, ang effect nun, tumanggap siya ng 10,000 pesos, naka-debit. Tapos, naglabas siya ng 999, naka-credit. So, 10,000 less 999, ang effect nun ay 9,100. Meron siyang previous year's transaction, kaya ganun ang effect. Pero, ang main point natin is tumanggap siya ng pera, debit, at naglabas siya ng cash, credit. Ang net effect, 9,100. Paano naman kung nangutang? So, for example, tumanggap naman tayo ng pera. Muna nangutang tayo ng pambayad sa event. Okay? So, kung sino mang inutangan natin, ang tawag doon ay creditor. Kung anong pangalan ng inutangan natin? Ang tawag dyan ay yung ating mga creditors. Creditor means mga pinagkakautangan. So, uli, January 1, 2026. Reference. Tapos, lalagay natin yung description kung paano nangutang. Cash loan for kung ano yung purpose ng ating pagkakautang. Tapos, lalagay natin kung magkano yung inutang natin. So, for example, 10,500 yung inutang natin. So, inutang yan, ang entry natin dyan ay loans. Tumanggap kasi tayo ng 10,500, nangutang tayo. Okay? So, apply uli natin yung tracking, kung meron tayong tracking. Tapos, save. Tingnan uli natin kung ano ang effect nun sa journal entry. Nung mangutang tayo, nagkaroon tayo ng loan, 10,000. At dahil nangutang tayo, meron na tayong pera. So, yung cash, nag-debit siya ng 10,500. Remember, kapag tumatanggap tayo ng pera, debit yon. See? Nung nung kumita tayo, 10,000, debit. Nung mangutang tayo, debit din 10,000. Pero iba yung transaction, naka-partner. Yung income, naka-credit 10,000. Yung utang, naka-credit din 10,000. So, ang normal balance ng revenue, credit. Ang normal balance ng liability, credit. Paano mangyayari kapag binayaran naman natin yung utang? So, for example, babayaran na natin. Pag babayaran natin, maglalabas tayo ng pera.
So that means spend money, tapos babayaran natin yung creditor, kung ano man ang pangalan niya, January 1, 2026, reference number nung voucher na ginamit natin nung magbayad tayo, description, payment for loan. Tapos ang binayaran natin ay, let's say 9,000 lang yung binayad natin. So ang binayaran natin ay loan, gagamitin natin yung loan. Tracking? And save. Anong epekto nito sa books? So, pupuntahan natin ulit yung journal entry. Here, yung business bank account, nabawasan siya. Kaya, credit. Nung pumasok yung pera, debit. Nung lumabas yung pera, credit. Yung loan, utang yon. So, nung magkautang tayo, credit 10,500. Nung magbayad tayo, mababawasan siya ng 9,000. Kaya debit 9,000. Anong epekto nun sa individual transactions? So, alamin natin. Yung business bank account at yung loan account. For the date na gumawa tayo ng transaction. January 1, 2026. Click. Okay. So, ang nangyari dun sa business bank account, nung mangutang, nagkaroon tayo ng 10,500. Pumasok yung pera. Tapos, nung magbayad tayo, lumabas yung 10,000, yung 9,000. So, ang effect nun, 10,000 minus 9,000. Yung loan naman, nung magka-loan, 10,500. Nung bayaran, na-debit siya ng 10,000, ng 9,000. So, ang effect nun, meron na siyang 1,500 ang balanse ng loan. Kasi nangutang tayo ng 10,000, binayaran natin ng 9,000, ang balance na lang natin sa pinagkakautangan natin ay 1,500. Okay? So, always remember, dapat palaging balanse, debit is equal to credit. Ang normal na entry for cash, yung asset, pag nag-increase, debit. Pag nabawasan or nag-decrease, credit. Kapag naman liability, pag nag-increase, credit. Pag binayaran or nabawasan or nag-decrease, debit. At kapag naman revenue account, kapag nadagdagan ng revenue, credit. Kapag naman expense, kagaya ng example, telephone and internet, kapag nadagdagan or nagkaroon tayo ng expense, ang effect ay debit. So, mas maganda tandaan natin, kapag revenue, nag-increase, credit. Pag expense, nag-increase, debit. Parang baliktad. Pero yun talaga ang entrada natin. So, always remember, debit and credit, the rules are asset, palagi siyang debit. Liabilities and capital, palagi siyang credit. Kung increase. Pero kapag nabawasan, baliktad. Yung quiz ay kasunod nitong video. Good luck!